Hello, so ito yung reading natin for the sign of Libra, summarizing Venus, Jupiter, Libra. Take all your atrasan. Let's start your reading. Timeless love reading, guys. Pwedeng makarelate, pwedeng hindi. Pag di makarelate, ibigay mo sa ibang reading. Check mo na lang yung ibang video sa ating channel. Let's start what we have here for the sign of Libra. Comment na lang dyan sa baba. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. The Wheel of Fortune. Oh, big change, Libra. Knight of Cups. Yung iba kasi, ikaw ang gumawa ng changes na yon. Yung iba may offer, particular offer, dadating sa buhay mo na naging dahilan or dulot para ikaw ay magkaroon ng pagbabago dito. The Queen of Wands is good. Yung iba, hindi naman offer but rather suggestion or sinabi ng particular person sa buhay mo na naging dahilan na ikaw ay magkaroon ng idea, ikaw ang gumawa ng action para may sa katuparan itong pagbabago na ito sa buhay mo. Which is good, no? Yung iba, this is, may nakikita tayong mga libra dito na may mga bagay na binibili or ini-invest might be na makakatulong palalo sa iyo pagdating sa iyong career or pagdating sa growth mo. The Three of Pentacles is showing at the bottom of the deck. So, nakita tayo ng mga big changes sa iyo. Kasi may growth na ikaw mismo yung gumawa. Of course, gano'n naman talaga yun. Guys, hindi kasi talaga pwede na talagang pray lang ng tayo ng pray or what. Kailangan talaga natin gumawa ng action doon sa mga bagay na pinagpe-pray natin. Kung gusto natin mabago yung buhay natin, of course, kailangan sipag, tiyaga, at action regarding doon sa bagay na yun. And this is what you're doing right now. No? Nagte-take actions ka para mabago talaga buhay mo, sitwasyon mo, magkaroon ng growth sa'yo, and nakakita tayo ng growth talaga dyan. So, pagdating sa love, sino yung person na nakakonect ni Libra? Summarizing Venus, Jupiter, Libra. Pagdating sa love. Pagdating sa love, person ni Libra. Page of Swords is here. Okay. Six of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Itong person na ito, nakikita natin siya as may immaturity tayo nakikita dito ha. Could be someone na very immature pagdating sa mga desisyon niya sa buhay. Either naka-move on na siya or nag-move on siya dito sa connection ninyo. Pwede may child or children na involved dito sa inyo nito person na to. Tell me about this person, emotions ninyo sa isa't isa. Ay, may galit. I feel like with the Five of Wands, may galit, may tampo. May inis ka dito sa person na to. The Four of Cups, and you are like, may mga times iniisip mo, mahal pa ba niya ako? Or, iniisip ko pa kaya niya ako? Parang gano'n. So, this could be an ex or a past person. Pero, nandun pa rin yung gusto mong malaman kung kumusta na ba siya, ano ba nangyari sa kanya. But, ngayon kasi nakahanap ka na sa realidad eh. Pero of course, hindi pa rin mapigilan or maiwasan maalala or maisip ko ng taong to. Emotion niya sa'yo. The Hermit is here. Followed by the Queen of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Bottom of the deck is the Empress. Well, I see yung person na to as I don't know, it feels like
may paganga siyang nararamdaman sa'yo. Like, kung paano mo i-handle ang sarili mo, kung paano, especially kung nasa mataas kang posisyon, you could be a boss or, sabihin na natin mataas ang tingin niya sa'yo ngayon dahil sa mga pinagdaanan mo or nangyayari sa buhay mo. Tell me more. The Ten of Pentacles, yeah, especially, ang tingin niya kasi sa'yo, you have a lot of mapapatunayan financially. So, mataas ang paghanga sa'yo nitong taon to. The Star, mataas talaga pagtingin niya sa'yo. Feeling niya naghihintay ka pa rin, so this could be a past person, pero, yun, may pakiramdam siya naghihintay ka pa rin. Sabihin na natin gusto ka pa niya. Pero the more kasi, alam mo, katulad lang din yan ng energy na kapag ka nanligaw, ang sarap sa feeling na nagpapakipot, parang ganun, para dun sa part ng nililigawan. So, dito sa part na to ng person na to, kung nararamdaman niya, naghihintay ka pa, so parang ang energy, parang ang sarap sa pakiramdam na nagpapakipot or wala siyang pake-pake kunwari sa'yo. Pero deep inside, nandun yung paghangad niya sa'yo, kaya lang, wala lang, ang sarap lang sa feeling na, hinahabol. So, parang ganun. Although, hindi ka naman talaga naghahabol, pero ganun yung feeling. No? Na parang nandyan ka pa rin. Anytime na bumalik ako, alam ko, willing ka tanggapin ako 100%. No, parang ganun. So, what will happen in the near future for the both of you? In the near future. Seven of Wands is here. Four of Swords. Tell me more. Three of Swords. Two of Wands. Okay. Clarify the Two of Wands. The Death card. Well, I can see na wala ka ng pakialam in the near future dito sa person na to. With the Seven of Wands, then, pwedeng maramdaman niya yung feeling na yun, na parang wala ka ng pakialam, na magiging dahilan sa kanya para masaktan siya. The Three of Swords is here. Ay, kasi nga, akala niya, nandiyan ka lang eh. Anytime na kailangan o gustuhin ka niya, nandiyan ka lang eh. So, time will come, mababaliktad yung sitwasyon, na makikita niya yung totoo na parang, hindi all the time nandiyan ako. Nandun yung, wala ka na pakialam dito with the Four of Swords and the Seven of Wands. May mga iba kang pinagkakaabalahan, pinagkakabisihan dito. And then, itong person na to, yun nga, mararamdaman niya yung feeling na ikaw ay wala na pakialam sa kanya, na magbibigay ng heartbreak or pain sa kanya. So, masakit para sa kanya to. Kasi ang ending, na bago yung sitwasyon, sa halip na ikaw yung naghihintay, in the near future, siya naman yung naghihintay sa iyo with the Hanged Man. And you do over the Death card. Yeah, I consider it could be a separation or ending na nangyayari sa inyo. By the way, nakakaamoy ako ng mangga ha. This could be a reading. So, ayun. Dahil dun sa separation or ending na nangyayari sa inyo, nakita tayo ng pagpaplano dito sa person na to. The moment na ikaw naman yung nawala ng pake dito sa taong to, siya naman yung maghahangad ulit sa'yo. So, thank you for watching. I love you all and bye-bye.